Itong si John Dariel Cuadro Alas Casimero ay hindi tamad na magsanay na boksingero. Kung tutusin, para sa akin, siya ay isang hari. Sa aking sariling pananaw, mahirap talunin ang aking kababayan na si Naoya Inoue, pero naniniwala ko na may kakaibang taglay na galing itong si Casimero para talunin itong si Inoue. At bilang isang promoter, isa sa pinakamalaking project na aking gagawin ay may kasa ang Casimero kontra kay Inoue. Mga kakwento, ang inyong mga narinig na mga impormasyon ay ilan lamang po ito sa mga pahayag ng promoter ni Casimero na si Masayuki Ito sa kaniyang kamakailan lang na interview sa kanyang kababayan na si Yu Kimura. Kaya naman ang mga nag-aalab ng mga revelasyon ng promoter ni Casimero na si Masayuki Ito, ito po ay sabay-sabay nating alamin at yan po ang mga nilalaman ng ating kwentuhan. Kaya tara, kwentuhan na! Mapagpalang araw sa inyo mga kakwento at maligayang pagbabalik po sa aking channel. Sa news article ng Yahoo News Japan na may headline na itong si Casimero ay may potensyal talaga na makalaban itong si Inoue. Ano kaya ang nakatagdang plano ng kanyang promoter na si Masayuki Ito? At ayon naman kay Ito mga kakwento, si Casimero ay hindi tamad na boksingero, ngunit siya ay isang hari. Kapag sinabi ni Casimero na oo, ganito ang aking gagawin at ang mga tao sa paligid niya ay susunod rin, at kapag sinabi naman ni Casimero hindi siya magsasanay, walang pagsanay din na mangyayari. Pero ganun puman ayon sa kanyang promoter, itong si Casimero ay meron siyang mahiwagang katigasan ng ulo at dahil sa iba pang mga kadahilanan, hindi siya pinayagang magsanay ng maraming pagkakataon. At ayon pa kay Mr. Ito, kinakailangan niyang kumuha ng trainer na magkakapamahala kay Casimero ng maayos. Kaya naman sobrang prangka naman na sinabi ni Mr. Ito na talagang malaki ang tiwala niya sa kanyang alaga na si Casimero at alam niya na may pag-asa talagang taglay si Casimero o may potensyal din talaga na kaya niya makipagkompetensya sa kababayan niya na si Inoue. At ito naman ang sumunod na katanungan kay Mr. Ito. Maglalaban si Inoue at ating kababayan na si Marlon Tapales ngayong darating na December 26 sa Ariake Arena sa Tokyo, Japan. At binanggit ang pangalan ni Casimero sa kampo ni Inoue bilang kandidato na makalaban ni Inoue para sa susunod na taon. Ano raw ang masasabi dito ni Mr. Ito? Kaya naman ayon kay Mr. Ito mga kakwento, kung si Casimero ay nanalo ng magandang paraan sa uling laban niya kontra kay Yukinori Oguni, sa tingin niya ay talagang malaki ang kanyang pagkakataon o tsansa ni Casimero na siya na ang makakalaban agad sana ni Inoue pagkatapos kay Tapales. Pero ganun pa man sinabi na niya kay Casimero na sa ngayon, hindi muna si Inoue ang kanyang ikakasa na susunod na laban dahil para kay Mr. Ito, bibigyan muna niya si Casimero na isang laban pa at doon patunayan ni Casimero na talagang siya ay karapat-dapat na iharap kay Naoya Inoue. Tinanong naman si Mr. Ito kung nababala ba siya o may problema ba sa stamina ni Casimero. Ayon kay Mr. Ito, tama nga na may problema si Casimero sa stamina, pero kapag pinapanood niya ang mga sparring ni Casimero, si Casimero talaga ay talagang may nakakamangha na sense of style. Para bang nangimpake si Casimero ng mga suntok na sa tingin niya kapag may setup na ito ng maayos ay talagang may maganda o maayos sa kalalabasan. At ito naman ang good news mga kwento dahil tama nga na talagang si Casimero at Inoue ay magkakasagupa sa inaharap dahil doon ang mga kwento ang may tuturik na pinakamalaking proyekto na target ni Mr. Ito bilang isang promoter. At yan ay walang iba kundi may kasa ang Casimero kontra kay Inoue. Pero syempre para sa kanya, mahirap nga talunin itong si Inoue, pero may flash of inspiration at may kakaibang aura daw itong si Casimero. Kaya kung ito ay may kasa niya, sigurado siya na maganda at nakakaaliw na laban ito. Ibinunyag naman ni Mr. Ito na nagpaplano siya na magdaos ng isang boxing event sa Paradise City sa South Korea yung darating na yan na buwan ng Disyembre. At sa bandang January o February naman mga kwento ay target din niya na makapag-set up ng laban sa Pilipinas. Pero ang pinakamaganda sa lahat ayon sa promoter ni Inoue na si Hideyuki Iwashi, bigyan pa ng isang laban si Casimero at kung napaka-impresibo ang maging resulta ng laban at manalo si Casimero, nakakasiguro siya na ikasa nila ang Inoue kontra kay Casimero. Mga kakwento, ang mga impormasyon na inyong natunghayan ay mula po ito sa Yahoo News Japan. Pwede natin itong paniwalaan o sabihin na lang natin na isang kasinungalingan. Pero ang mahalaga,
ang katotohanan ay mananatiling katotohanan kahit di man natin ito paniniwalaan. Kaya naman, may tamang panahon talaga para sa lahat. Kaya kung darating na ang salpukan ng dalawa, saan mapupunta ang iyong perang ipupusta? Alam ko naman na ang ating suporta ay nasa ating mandirigmang kababayan. Pero saan ka papanig kung ang pinag-uusapan ay talpakan? Kaya sa baba, tornadong comment naman dyan, insan. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at click na rin sa bell button. Pero bago tayo matapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay Kakwentong June Piamonte, kay Kakwentong Jubes Official Vlog, kay Kakwentong Mark Jigs Fineza, kay Kakwentong Junos Hoslek, at Kakwentong nanonood yun, shoutout sila dyan. Bueno, hanggang dito ang po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo lang po ang ating susunod na video. Kaya dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.